others take your part. Oh, sing ye, Alleluia. Ye who long pain and sorrow bear, praise God and on him cast your care. Oh, praise him, oh, praise him. Alleluia, alleluia, alleluia. Let all things their Creator bless, and worship him in humbleness. Oh, praise him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise him, oh, praise him. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Sound check. Konti pa. Sound check. Konti pa. Sound check. Thank you. Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. At atin din hong welcome ang ating mga kapatiran, kaibigan na katunghay live sa atin via live stream. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa napakaganda at medyo mainit-init na umaga ngayong linggo hong ito. So first day of the week, talagang nakikita ho natin yung kabutihan ng Panginoon at nararamdaman. Ano ho? So muli ho, tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ngayong umaga at ang ating Sunday School ay magpapatuloy sa napakahalagang paksa about the doctrine of the Holy Spirit. At tayo ho ay excited sa mga pag-aaral ho na ito sapagkat tunay ay kinakailangan natin na mas makilala pa, kundi man ay mapaalalahanan tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos patungkol sa ikatlong persona ng Trinidad. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ano? And mamaya ho sa atin hong bago yung ating worship service, we will have our announcements. At pero ngayon nais ko ho ng batiin na agad at uulitin natin mamaya ng happy 14th anniversary ang Jesus Christ Baptist Church. Hindi ito kung hindi ang Pandi. So this is their anniversary Sunday and we praise God sa kabiyaya ho ng Panginoon. So una sila sa atin ng 3 taon. Tayo last May ay nag-celebrate ng 11th year church anniversary. Sila ho ay nagdiriwang ngayon ng ika-14 na taong anibersaryo. So purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa kanyang iglesia sa dako po na yon ng Pandi. So tayo ho ay magsimula. Hilingan natin si Bergab na tayo ho ay pangunahan sa pamamagitan ng pag-awit. Ito natin ang Books of the Bible.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalm. Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, and Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po'y magsitayong lahat at tayo po'y tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, There is Power in the Blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you were able a victory win? There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's night. There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost in His life-giving flow, there's power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Magsipon po ang lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. And very good, yung projector. Ayan, tayo ho ay nagpapasalamat sa kanya hong biyaya sa atin at tayo ho ay merong pagpapatuloy sa ating pong gawain at pag-aaral. And we praise God. Ano ho, I'm very glad to see ang ilang mga kapatiran na matagal ho nating hindi nakasama.
Talagang kagaya nga ho nung sinabi ng isang kapatid natin last prayer meeting, iba talaga kapag kasama mo ang mga mananampalataya. Hindi dahil may something na special sa building na ito, but there is ganun dinisenyo ng Panginoon ang buhay Kristiyano to be lived in the community or among the community ng mga mananampalataya. So muli, welcome po sa ating hong Sunday School at tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral about the doctrine of the Trinity. So lagay lang po natin. Ayan, okay. So the doctrine of the Holy Spirit. The doctrine of the Holy Spirit. Sapagkat ang pinaka-lesson natin ngayon is the Holy Spirit's relation to or in the Trinity. So bago ho tayo magpatuloy, tayo ho muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Let us pray. Aming Ama sa langit, muli, salamat po. Namamangha kami sa iyong kabutihan, namamangha kami sa iyong katapatan, lalo't higit namamangha kami sa iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. Katotohanan na nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa amin. Salamat po, O Diyos, sa siguradong pag-asa na meron kami. At ngayon bilang iyong mga anak, kami po ay iyong inutusan na lumalim pa sa pagkaalam, sa pagkakilala sa iyo. Lord, yun ang aming layunin at aming hinihiling sapagkat ikaw rin na nagsabi na kung sang-ayon sa iyong kalooban ng aming hinihingi, iyong didinggin ito. Panginoon, mahabag ka po sa amin, turuan mo kami, bigyan mo kami ng liwanag. Dahil alam namin at kinikilala namin na liban sa pagtuturo at paghahayag mo ng katotohanan sa amin, ang mga bagay na ito ay pawang magiging walang kabuluhan at magdadala pa sa amin sa panganib ng kayabangan. Lord, nawa ang mga katotohanan mo ay dumurog sa kayabangan at lalong maglunsad ang paglago sa amin sa pananampalataya at pagkawangis kay Kristo. At nawa, O Diyos, as we grow deeper sa pagkakilala namin sa iyo, particularly sa banal na Espiritu, ay lumalim din ang aming papuri at pagsamba. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako muna tayo sa ating pagre-review and maaari nyo hong basahin na lang dito or pwede nyo rin buksan sa inyong mga Biblia. At kung sakaling meron kayong hawak ng mga Bibles, it will do good to mark some of these verses and maybe take some notes. At dito ho tayo, isa ito sa mga talata na gusto ko hong tumatak sa ating memorya pagdating sa gawain ng banal na Espiritu. At ang sabi ni Jesus, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. And yes, primarily, ang pinapangakuan dito ng infallible na pagtuturo, pagpapaalala ng banal na Espiritu ay ang mga apostol. That's why we have a reliable New Testament. Dahil pinangako ni Jesus na hindi siya mag-guide sa kanila into all truth. And we know na yung ministry ng banal na Espiritu bilang tagapagturo ay maging sa mga mananampalataya sa paamagitan ng mga katotohanan na kanyang inihayag na sa salita ng Diyos. Pero ang punto ay sa verse 14, He, the Comforter, that is the Holy Spirit, shall glorify me. At lagi natin itong dinidiin sapagkat ito ang pangunahin o isa sa mga pangunahing gawain ng banal na Espiritu ang luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. That's why we said that the Holy Ghost is most active where Christ is most glorified. The Holy Ghost is most active where Christ is most glorified. Kung gusto nyong makita kung saan talaga aktibo ang banal na Espiritu, well, tignan nyo kung naluluwalhati si Kristo. Hindi yung mga nanginginig. Nung kamakailan ay naging kwentuhan namin ng ilang mga kapatiran, yung mga karanasan na meron talagang mga tinatawag na holy laughter, holy crying, holy vomiting, kahit ano yata, lalagyan lang nila ng word na holy. And then i-ascribe nila na ito daw ay gawa ng banal na Espiritu. Again, there's no such thing sa Biblia. Ito'y gawa-gawa ng tao at best out of ignorance. At worst, yes, may Espiritong gumagawa pero hindi ito ang banal na Espiritu.
kung hindi ang spirito ng kaaway. Pero makikita natin na mas aktibo talaga ang banal na spirito kung saan naluluwalhati ang ating Panginoong Hesukristo. Be it in the church as a whole or in the believer as an individual. Naluluwalhati si Jesus primarily sa pamamagitan ng pagka-manifest ng pagkatulad sa Kanya or Christ-likeness sa buhay ng mga mananampalataya. Next, pinag-aralan natin ang names and titles of the Holy Spirit, ang significance nito sa lumang tipan at pagkagamit nito sa bagong tipan, at maraming paraan ginamit ang word na pneuma sa bagong tipan, pero ang pinaka-concern natin ay yung word na pneuma pertaining to the Holy Spirit, and kadalasan ito ay naka-capital S sa ating mga English Bibles. Narito ang isang katotohanan. In the New Testament, the title Holy Spirit becomes the primary designation of the third person of the triune God. Ito yung naging pangunahin na titulo ng ikatlong persona ng Trinidad. Sa Tagalog, minsan, o sa English, minsan Holy Spirit, minsan Holy Ghost. That's not two separate things or entities, but one and the same. Isang mahalagang aplikasyon na magandang matandaan ho natin, measure the presence of the Spirit in an individual and in a church by the evidence of holiness. Well, He is the Holy Spirit. At hindi mo maihihiwalay ang kabanalan sa anumang kilos at gawa at pangunguna ng banal na Espiritu. So, isang titingnan natin ay yung kabanalan na ibinubunga nito, yung ginagawa nito, hindi yung, alam niyo, yung iba, ang basihan ng banal na Espiritu kung kinikilabutan sila. Yung iba, kung tumitindig yung balahibo sa likuran sa batok nila. Yung iba, kung talagang naantig yung damdamin nila, oy, talagang feel of the hope, talagang presensya ng banal na Espiritu. Sabi ko nga ho sa inyo, meron tayong kapatid na nakakwentuhan ko minsan. Ang sabi, yes, magmi-minister sa church. So, hinihiling ang kapunuan ng banal na Espiritu, pero come Monday to Saturday, namumuhay sa immoralidad. Walang kabanalan. So again, ay atin hong masusukat ang presensya ng banal na Espiritu at makikita talaga ito na napopromote at merong ebidensya ng kabanalan. If the Holy Spirit is not a person, so ito yung pinag-aralan natin, the personhood of the Holy Spirit. At bakit mahalaga ito? Dahil kung hindi siya isang persona, ay walang tsansa na siya ay Diyos, because God by definition is a person. Bakit natin nasabi na siya ay isang persona at hindi isang lakas o kapangyarihan o puwersa lamang? Meron siyang mga personal faculties na inascribe sa kanya, meron siyang kaisipan, meron siyang kalooban, meron siyang damdamin. Personal actions are attributed to Him. Siya'y nagtuturo, nagsasalita, nangunguna, at namamagitan. And number 3, personal actions may be done to Him. May mga personal na gawain na pwedeng gawin sa Kanya. He can be resisted, He can be grieved, and as we have studied last Sunday, He can be blasphemed. At hindi yun pwedeng gawin sa isang hindi persona. Subukan mong palungkutin ang apoy. Hindi uubra. Subukan mong palungkutin ang kuryente. Try to grieve electrical power. Hindi yun. Brother Totoy, ilang taon nagtrabaho. Hanggang ngayon ay nag-handle ng mga kuryente. Meron bang minsan kayong ginawa sa kuryente at nalungkot siya? Hindi uubra. So again, ito'y nagpapakita na yes, ang banal na Espiritu ay often related sa power, but He is not merely a power. Hindi siya lakas lamang o puwersa lamang. And then, last Sunday, atin hong pinag-aralan ang deity of the Holy Spirit. So I hope, because of the previous reasons na ito, established na siya ay persona, then we can go now kung siya ba ay Diyos. At nakita natin na yes, maaaring walang ganong matinding direktang tahasang paghahayag at pagsasabi na ang banal na Espiritu ay Diyos. Diyan mahilig madalas ang ilang mga kulto. Basahin mo sa akin word for word. Ganun ang kanilang hamon.
Yes, there will be time and a place for those, pero hindi laging ganun ang pag-aaral. We believe in sola scriptura, scripture alone, but we also believe tota scriptura, that is the totality of scripture. Pag tinitignan natin ang kabuuan ng kasulatan, ano ang sinasabi nito patungkol sa banal na Espiritu? Number one, He is expressly or derivatively called God. Maraming mga pagkakataon na pag nagsinungaling sa banal na Espiritu, nagsinungaling sa Diyos. Nagsalita ang banal na Espiritu, nagsalita ang Diyos. He is identified with divine designation. Again, sabi natin kanina, God said sa lumang tipan, it is God who is speaking, and then sa bagong tipan, nang sabi, it is the Holy Spirit who was speaking. Then divine perfections are attributed to Him. Itong mga katangian na perpekto ng Diyos, na tanging nasa sa Diyos lamang. Naalala niyo ho yung ating pag-aaral patungkol sa Diyos. Merong mga tinatawag na communicable attributes and incommunicable attributes. At yung incommunicable attributes, ito ay mga katangian na nasa sa Diyos lamang at hindi masusumpungan kanino man at sa iba. At ito ay nasa banal ng Espiritu. Siya ay eternal. Siya ay nasa lahat ng dako. Siya ay nakakaalam ng lahat ng bagay. At siya ay soberano. And then pang-apat, divine works are ascribed to Him. Mga gawain na sa Biblia ay ito'y gawain ng Diyos ay ina-ascribe sa banal na Espiritu. That is, creation, providence, inspiration, regeneration, and sanctification. And then lastly, pinag-aralan natin, divine honor is given to Him. Merong matinding pagbibigay ng parangal sa banal na Espiritu, at isa sa makikita natin at magandang tumatak sa ating kaisipan na itong nasa Matthew 28 verse 19, na kung saan inutos ni Jesus. Binigay niya ang Great Commission at ang sabi niya, go ye therefore and make disciples, or go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the, take note again, in the name. Singular. Hindi maraming pangalan to. Isang pangalan lang to. And within that one name, it is the name of the Father, and the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. So in this one name, ay nahandito ang tatlong persona. At again, kung atin hong susubukang tignan o susubukang tanggapin yung paniniwala ng iba na si Jesus ay tao lamang, ang banal na Espiritu ay puwersa lamang, well, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Diyos, ng tao, at ng puwersa. Hindi ho lalapat. How could a mere man share with God's name? How can a mere force be there na nag-share sa pangalan na ito ng Diyos, na kung saan babautismuhan ang mga mananampalataya ni Kristo? So again, pinapakita nito yung kanilang equality. They are nahandoon, hindi mababa ang banal na Espiritu, hindi mas mataas ang Ama, nahandoon ng pagkakapantay-pantay ng tatlong persona na ito. Then last Sunday, dito tayo natapos, blasphemy against the Holy Spirit. Ito yung isa sa mga madalas na tinatanong pagdating sa pag-aaral sa banal na Espiritu. And we looked at Matthew chapter 12 verse 31, kung saan ang sabi ni Jesus, the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Hindi ito magkakaroon ng kapatawaran sa tao. Unforgivable sin ang pamumusong sa banal na Espiritu. That's why ang battery ay mababa. Biglang mamatay. Okay. That's why, wherefore, sabi nga ni Jesus, a blasphemy against the Holy Spirit is unforgivable. Ito yung napakahalaga na maunawaan natin. At maraming mga tao ang natatakot dito, even some believers, dahil sa maling pagkaunawa, ay nandito yung nandun yung fear. Baka makumit ko tong kasalanan na ito. Pag nakumit ko, pag nagawa ko tong kasalanan na ito, ay hindi na ako mapapatawad, sa impyerno na ako pupunta. And yes, that is true. Pag nakagawa ng isang tao ang kasalanang ito, siya ay garantisadong walang kapatawaran.
Again, it's either nagjo-joke si Jesus o nagsasabi siya ng totoo. At hindi siya nagjo-joke dito, totoong walang kapatawaran ang pamumusong sa banal na Espiritu. Now, pinag-aralan natin, ano ito? Mahalaga malaman, what does it mean to blaspheme the Holy Spirit? At sumunod na tanong, are believers able to blaspheme the Holy Spirit? Ang mga mananampalataya ba na tinatahanan ng banal na Espiritu ay maaari bang mag-blaspheme sa Holy Spirit? Well, there are two general interpretations. Now, I'm not saying that there are only two interpretations. These are just two of the general interpretations. Meron pang iba, pero as I tried to research about this some time ago, ay ito yung mga nangunguna within sa mga evangelical Christians. Una, there are those who see it as a very specific sin committed in a very specific time. Ano? Ito daw ay espesipikong kasalanan at ito daw kasalanan na ito ay maaaring magawa sa espesipikong kapanahunan. Ano ito? Namely, the earthly ministry of Jesus. So yes, ang blasphemy of the Holy Spirit ay totoo at pag nagawa ito ng isang tao walang kapatawaran, pero hindi na ito magagawa ngayon kasi ito, sangayon sa ilang mga theologians, ito daw ay posible lamang magawa nung time na nahandito ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ito yung isa sa mga view nila. Therefore, it is not repeatable today. Dito nauulit, dito nangyayari, dito nagagawa sa kapanahunan natin ngayon. Now, this is the second view, which as I've confessed last Sunday morning, dito ako mas nakalin sa pangalawa. Ano ito? There are those who believe that this sin can be committed today but limited to unbelievers only. Pwede itong makumit ngayon. Pwede pa rin itong magawa ngayon ng mga tao, pero ito ay hindi pwedeng magawa, ito hindi pwedeng magawa ng isang Kristiyano. Bakit? As we have said, ano ang definition? When we borrow John Piper's definition ng blasphemy of the Holy Spirit, ang sabi ni John Piper, the unforgivable sin of blasphemy against the Holy Spirit is an act of resistance which belittles the Holy Spirit so grievously that He withdraws forever with His convicting power to that we are never able to repent and be forgiven. Now, ang isang mahalagang detalye na gusto ko idagdag dito sa definition John Piper is an act of resistance which belittles the Holy Spirit's testimony about Christ. Okay? Yung patotoo ng banal na Espiritu patungkol kay Kristo na kung saan pinapakita at malinaw ang ebidensya na si Jesus nga ang tagapagligtas, malinaw ang ebidensya na ang tanging kaligtasan ay nasa Ebanghelyo lamang, pero ang isang tao ay nandoon ang consistent resistance. There can be a point of time na maaaring i-withdraw ng banal na Espiritu ang kanyang pagkilos na kung saan ang taong yun ay maiiwan na sa kanyang katigasan at hindi pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Now, ba't ko sinabing hindi ito maaaring magawa ng hindi Kristiyano? I just remember a verse. Buksan natin sa 1 John. Wala ho sa ating slides. Sa 1 John. Simulan siguro natin Dahil na po Simulan sa verse 1 ng chapter 4. 1 John chapter 4 verse 1. Hindi ito maaaring makumit ng isang totoong mananampalataya. Bakit? Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Verse 2, hereby know ye the Spirit of God. How? Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Nahandoon ang confession that
Jesus Christ. Jesus is the Christ, and this Christ, itong Jesus na ito, na Mesiyas, na nampalataya na si Jesus ang tagapagligtas, ay nagkatawang tao. So ang isang totoong mananampalataya ay by definition nananampalataya kay Kristo at hindi maaaring i-commit ang blasphemy of the Holy Spirit not unless hindi siya totoong Kristiyano. Okay? Halimbawa, may mga pagkakataon as naging sikat sa social media ang ginawa ng isang dating Christian author si Joshua Harris. Naging sikat siya noon sa I Kiss Dating Goodbye. And then he kissed Christianity goodbye. He kissed his marriage goodbye. Iniwan niya yung misis niya. Iniwan niya na ang pananampalataya. So hindi siya, at ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 19, siya'y umalis sa pananampalataya, hindi nawala ang kanyang pagiging Kristiyano, but in the first place, hindi siya totoong naging Kristiyano. Bakit? Dahil ang totoong Kristiyano ay iniingatan ng kapangyarihan ng Panginoon. So again, hindi dahil pumalya ang kapangyarihan ni Lord, hindi uubra. So, nakikita na hindi pwedeng makumit ito ng isang tunay na mananampalataya. Now, as I've said last Sunday, whichever of the two, kung sa iyong pag-aaral na kumbinsi ka sa salita ng Panginoon na it is the first one, it is a specific sin in a specific time, okay, kumbinsido ka doon, okay, ako ay naniniwala na maaaring magawa ngayon, pero narito yung mahalagang aplikasyon. We are never to be the judge of who are guilty of this serious sin. Halimbawa, talagang sinesyaran mo yung tao at tingin mo napakahusay mong magbahagi ng ebanghelyo at ito'y napakalinaw. At ayaw pa rin niyang manampalataya. At sa kakapilit mong kumbinsihin siya, nagkagalit pa kayo. Sabihin mo, itong taong ito, nag-blaspheme na sa Holy Spirit, wala nang... No. Hindi natin alam. Okay? Hindi natin alam. We are never to be judged. And then two, to the unsaved. Isang magandang paalala dito sa isang hindi mananampalataya, huwag kang makipaglaro sa kasalanan ng hindi pagsampalataya kay Kristo. Kung ngayon naririto ka o nanonood ka ngayong umagang ito, alam mo, kumbinsido ka na ang ebanghelyo ay totoo, si Kristo ay totoong namatay sa krus para sa mga kasalanan, si Kristo ay totoong muling nabuhay, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin sumasampalataya kay Kristo, kaibigan, wag kang makipaglaro. Hindi baliwala sa Diyos ang patuloy na pag-reject. Hindi baliwala sa Diyos ang patuloy na pananatili sa hindi pananampalataya. So makita ho natin na hindi ito isang bagay na dapat ituring na bagaang. At hindi ito talaga isang bagay na maliit lamang. So dumiretso ho tayo sa ating pag-aaral. So nakita ho natin na siya ay isang personalidad. Siya ay isang persona, isang persona, at nakita natin na nandun ang mga katangian na it will only, the only sense ay siya ay Diyos. And then, kung siya ay Diyos, merong iisang Diyos sa Biblia at merong tatlo sa Bagong Tipan na tinawag, kinilala at may katangian ng pagka-Diyos. That's why nahandoon yung ating pananampalataya sa doktrina ng tinatawag na Trinity. We as believers are Trinitarian sa ating hong pananampalataya sa Diyos. Now, yes, madalas nating naririnig hamon ng mga kulto, basahin mo nga sa Bible mo ang word na Trinity. Basahin mo nga sa Bible mo ang word na Bible. This is a theological term. Okay? Never natin sinabi na ito ay biblical term. It is a theological term, but it is a biblical truth. Ito ay biblical na katotohanan. Now, what can we learn? Sang-ayon sa London Baptist Confession of Faith, 1689, chapter 2, paragraph 3, in this divine and infinite being, and that is God, there are three subsistents: the Father, the Word or Son, and the Holy Spirit, of one substance, power, and eternity.
each having the whole divine essence, yet the essence undivided. Sabi ko, wow, pare, heavy. Yes. Dahil, again, pag pinag-aralan nyo ang historical theology, ang pinagdaanan na maraming mga kontrobersya at mga maling doktrina na nag-invade sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kakaunti. Sa panahon pa lamang ng mga apostol, meron na, binasa natin kanina sa 1 John chapter 4, meron na nagtuturo na si Jesus ay hindi nagkatawang tao. So meron na agad. At dito sa mga confessions na ito, talagang hinammer out, naging very, very careful sila sa mga salita because sometimes, isang salita lamang ay nagiging iba at mali ang doktrina. So ito ay yung masusi, masinsin na paghahayag ng katotohanan na sinasabi ng kabuuan ng salita ng Diyos patungkol sa Trinidad. So dito sa divine being, infinite being that is God, there are three subsistence. Now, let me just define. There are only subsistence. That subsistence means something that has a real existence. Tunay na pag-iral. Hindi ito kathang-isip, hindi ito ideya lamang, hindi rin ito modes. Totoong umiiral. So in this divine being, there are three subsistence. And that is the Father, the Word, or the Son, and the Holy Spirit. Now, narito ang mahalagang katotohanan. The Holy Spirit, being divine, is one and same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. Okay? Isa ito sa mga mahalaga na tumatak sa ating kaisipan as Trinitarian, as naniniwala sa doctrine of the Trinity, ang banal na Espiritu, dahil siya ay Diyos, siya ay iisa at pareho ng substance. Again, baka malituho kayo pag sinabing substance, o hindi ibig sabihin may material na composition ang Diyos. God is Spirit, but in the Spirit, He is the same. The Holy Spirit is the same. Hindi siya kakaiba sa Diyos. He is of the same, one and of the same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. Okay? Hindi ibig sabihin, halimbawa, ang Ama ay omniscient, ang Anak ay omnipotent, ang Banal na Espiritu ay omnipresent. Hindi ganun. Hindi ito parang pizza na, minsan may mga pizza na iba-ibang flavor. Hindi ito parang pizza na tatlo ang flavor at yung sahog ng isa ay wala doon sa isa. Hindi ganun. Pero pag pinagsama-sama mo, isang buong pizza. No. Yung iba, yun ang ideya. Hindi rin ito parang itlog na may pula, may puti at may balat. No, lalong hindi ito parang kape na 3-in-1. Hindi ho ganun. The Holy Spirit and the Son and the Father share in that one and same substance, power, eternity, attribute with an attribute. So, mamaya pwede ho kayong magtanong. Yes, medyo malalim pero kailangan natin maging maingat at ito ay mga katotohanan na kailangan nating protektahan. Bakit? Mamaya makikita natin dahil pag hindi natin ito protektahan, napakadaling dumulas sa mga maling pananampalataya patungkol sa Diyos. Note, not only same, but also equal. Huwag natin isipin, halimbawa, asukal, same substance, pero yung isa, yung isa 1/4 kilo, yung isa kalahating kilo, yung isa, 1 kilo. Alin ang mas heavy gut? Siyempre, yung 1 kilo. And again, merong, alam niyo si Brother Paul lumaki sa paniniwala na parang ganun. Yes, Diyos din si Jesus. Oo, Diyos din ang Banal na Espiritu, pero mas mababa. Siyempre, mas mababa ang anak sa ama. At dahil ikatlo siya, third place, diba? Third placer, mas mababa ang, again, madaling dumulas sa ganito.
Doon naniniwala ako noon, sa ignoranting kabataan, ay naniniwala ako na Diyos si Jesus, Diyos ang Banal na Espiritu, pero sa isip ko nandun yung hierarchy sa kanila. But no, ang malusog at biblikal na pangunawa ay hindi mas mababa ang isa kung hindi sila ay pantay-pantay. Take note, titignan natin ngayon, may iba't ibang gawain, pero hindi ibig sabihin mas mababa ang isa kaysa sa isa. Warning, wrong understanding of the nature of the Godhead. Isang malaking panganib ang maling pananampalataya o pagkaunawa sa nature, sa kalagayan o katangian ng kadyusan. Bakit? Merong mga maling paniniwala. Halimbawa, ang paniniwala ng modalism. Modalism, from the word mode. Kung alam niyo yung mode, different modes. It is a theological doctrine that the Father, Son, and Spirit are not three distinct persons, but rather three modes or forms of activity under which God manifests Himself. May mga modalist, iba-ibang mode. Gusto kong isang magandang halimbawa, si Brother Paul, pag tumawid ako sa pintuan na to, ako'y pastor. Mode, I mean na pastor's mode. Pag tumawid ako doon, ako ay asawa. I'm a husband mode, on a husband mode. Pag tumawid pa ako sa kabilang bahay, ako'y anak ni Brother Boy, ako'y nasa son mode. Depende kung nasaan at kung anong ginagawa ko, iba't ibang mode, pero one person lamang. Meron mga ganito ang paniniwala. Halimbawa ay ang tinatawag na oneness theology. Madalas ang mga Pentecostal, I'm not saying na lahat sila, pero madalas itong nakakabit, oneness Pentecostal theology. Marami ding mga charismatic na ganito ang theology. Guess what? Sino pa? As far as I know, di ba na lang kung nag-iba siya? As far as I know, as I researched him maybe 15 years ago, si Kibuloy, ito ang theology. Oneness. Pero teka, kiniklaim niya siya ang anak. Darating ba ang time na mag-iiba siya ng mode? Na siya na ang ama? Hindi malabo. Kasi nagsimula lang siya bilang apostol. Ano ang oneness theology? Oneness theology denies the Trinity and teaches that God is a single person who was manifested as the Father in creation and as the Father of the Son in the Son for our redemption and as the Holy Spirit in our regeneration. Take note, iba-iba. Sa creation, siya ang ama. Sa pagliligtas, siya ang anak. Sa pagpapanganak muli, siya ang banal na spirito. That's just one person. So meron talagang tumatangan ng ganitong doktrina. Another way of thinking it, looking at it, it is that God revealed Himself as the Father in the Old Testament, as the Son during Christ's ministry on earth, and now as the Holy Spirit after Christ's ascension. So galing nga pala ito sa Christian Apologetics and Research Ministry. So again, merong naniniwala ng ganito. Nung si Brother Paul ay sa bandang Mindanao, hindi sa Mindanao, kundi sa may Mindanao, I believe sa may Mindanao Avenue nga ba yun? Mahina ako sa lugar, pero bumibili kami ng second hand na camper. At sinubukan kong sharean yung isa sa mga nahan doon at na for some reason, hindi ko maalala kung paano nangyari, pero napunta kami sa paniniwala sa Diyos and she believed in a oneness theology. So muli, andito yung warning. Bakit? Hindi lang yun, so yung in one extreme, one person, different modes. In the other extreme, 3 persons, 3 gods. And that is tritheism. Tritheism, iba ito sa Trinitarianism. Ang tritheism is the belief that in 3 gods, especially in the doctrine that the 3 persons of the Trinity are 3 distinct gods. According to the tritheism, the Father, the Son, and the Spirit are 3 separate gods. So hindi ko alam, baka mamaya
Ay, hindi ba ganun? Hindi ba tatlong Diyos? Tapos nagbo-bolt in lang sila? No. At yung si Brother Paul noon, medyo mas nahahawig ng kaunti. If I analyze it more, medyo mas nahahawig ng kaunti sa tritheism. Hindi nung Kristiyano na ako, bago pa ako maging Kristiyano. Nung bata pa, elementary, dahil lumaki na Roman Catholic, hindi naman natuturuan ng doktrina, naririnig mo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Well, Diyos silang tatlo. Pero narinig mo, meron lang isang Diyos. Well, isa lang ang Diyos, pero Diyos silang tatlo. And then nahandun yung idea na mas mababa yung isa. Dahil kung mas mababa yung isa, therefore, hindi sila iisa, kundi magkaiba. So, kailangan nating maging maingat dahil meron talaga mga madaling dumulas sa mga ganitong maling paniniwala. And then, going back to the doctrine of the Holy Spirit, merong ilang mga nag-o-object at ito yung madalas na sinasabi. There are assertions and suggestions of the Spirit's subordination to the Father and to the Son. Nandun yung subordination, ibig sabihin nandun yung pagpapailalim, paglilingkod, pagsunod. Seemingly, ito ang nakikita natin sa salita ng Panginoon. Bakit? Sa John 15 verse 26 ang sabi, "But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me." So again, narito, isusugo Di syempre, sino mas mataas? Yung nagsugo o yung sinugo? Mas mataas yung nagsusugo. Tama? Halimbawa, si Presidente Duterte, magpapadala siya. Sino mas mataas? Siyempre, mas mataas yung Presidente dun sa ipinadala niya. At yun, dahil iniisip ho natin sa pangtao na kalagayan. Kung hindi tayo magiging maingat, ay baka sukatin natin ang Diyos o isipin natin ang Diyos sa paraan kung paano ang tao ay kumikilos at namumuhay. Now, hindi lamang ang anak, kundi maging ang ama ay nagsugo sa banal na spirito. Paano natin ito sasagutin? Oo nga naman, Brother Paul, sinugo And then, pagdating pa dun sa ating sinabi kanina, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Laging pangatlo. Even in the benediction, nawa ang pag-ibig ng Ama at biyaya ng anak at ang presensya, lagi siyang pangatlo. Laging third placer, di mas mababa siya. Ito yung isang ideya. Again, hindi ko alam, baka meron nag-i-struggle, merong ganito ang kalagayan. Medyo mas nakaka-identify ako kasi nga habang nung ako ay bata pa, yung ideya. Dahil madalas ko naririnig, pangatlo siya, edi mas mababa. But as, again, galing sa Christian Apologetics and Research Ministry, there is apparently a subordination within the Trinity regarding order, but not substance or essence. Ito yung mahalaga. Yes, merong subordination. At sa pangtaong pananaw, parang tila mas mababa. Pero hindi ibig sabihin na siya ay mas mababang uri, mas mababang substance, no? He is still the same in power, co-equal, co-eternal with the Father and with the Son. Iba lang yung kanyang gawain. Tuloy natin ang basa. We can see that the Father is first, the Son is second, and the Holy Spirit is third. Madalas, tuwing name ang Trinity ay nababanggit sa ganung order. The Father is not begotten, but the Son is. The Holy Spirit proceeds from the Father sent the Son and the Father send the Holy Spirit. The Father creates, the Son redeems, and the Holy Spirit sanctifies. So makikita natin dito na yes, meron, let's use the word subordination, pinanganak at ng Ama, this day I have begotten you, pinanganak ng Ama, begotten of the Father ang anak, at ang banal na Espiritu ay sinugo ng Ama, sinugo ng anak. So in the first glance, parang mayroong mas mataas sa kanila. Again,
Nakikita ho natin meron silang iba't ibang gawain, pero kailangan nating maging consistent na hindi mas mababang uri. With that very word, kung mas mababa, edi mas mababa. Kung ang Ama ay Diyos at bilang definisyon ng Diyos siya ay perpekto, kapag bumaba, perpekto pa rin ba o hindi? Hindi na. So kung si Jesus ay Diyos pa rin pero mas mababa, do we have an imperfect? Hindi uubra. And lalo na kung titingnan natin ang banal na Espiritu na mas mababa pa. So again, dahil malinaw sa Biblia, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang banal na Espiritu ay Diyos, hindi po pwede na merong mas mababa sa kanila. They are co-eternal, co-equal with different functions. May iba't ibang mga gawain. This subordination is covenantal and official, not essential. Hindi parang lugaw is no. Itong subordination na ito ay covenantal. That is within the Trinity. Yes, this is somewhat yung sinasabi ng mga theologians na within the Trinity there is a covenant within the three persons na ito ang gagawin ng Ama, siya hihirang, ito ang gagawin ng Anak, siya ang magbabayad, ito ang gagawin ng Banal na Espiritu, siya ang magpapanganak na muli. And again, official, that is pertaining to their office and their work. So yun doon makikita yung subordination but not essential. In the very essence, hindi second class, hindi third class, hindi mas mababang Diyos ang Anak at ang Banal na Espiritu. And again, kung mas mababa, they cannot be one. Lalagpak ka sa tritheism pag tinignan mo na mas mababa si Kristo at mas mababa pa ang Banal na Espiritu. Baka dumating ka sa tritheism. So point, when the Holy Spirit is sent by the Father and by the Son, it does not mean that He is less of a God compared to the Father and of the Son. So alisin natin sa isip natin, sinugo no. Not necessarily. Hindi ibig sabihin na ganun, magkaiba lang sila ng gawain, pero hindi siya mas mababa. Their power, essence, attributes, and divinity are equal, perfect, and infinite. Dahil any lesser than that, kung merong mas mababa, ay hindi na siya Diyos. So in what way, the Holy Spirit's Trinitarian relation, in relation to the Trinity ng Banal na Espiritu, number one, there is equality. It necessarily follows from His deity. Ito nga yung contention natin. Kung siya'y Diyos, hindi pwedeng mas mababa. Dahil kung mas mababa, hindi Diyos. Siya'y equal. Again, the Holy Spirit is of the same power, essence, attributes, and divinity with the Father and the Son. Number two, yes, there is equality, but there's also distinction. Hindi tayo modelism. Merong pagkakaiba. The Holy Spirit is a distinct person from the Father and from the Son. So hindi uubra yung modalism and oneness theology. Bakit? Ang sabi, again sa Matthew 28 verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yung Greek word na kai, meaning and a definite article na to, or the English word the, precedes each of the threefold name. It is equaling to distinction. Iba. So again, with the very grammar, kung paano ipinahayag ito ng Panginoon, ay makikita na merong distinction. The Father is different from the Son, and different from the Holy Spirit, but they share in one name, and they are one God.
Acts chapter 2, verse 32. This Jesus hath God raised up. Again, kung maniniwala ka sa oneness, Pentecostal, so kung ibang mode lang, this Jesus hath God raised up. So paano yun? Binangon ng Ama ang anak na siya rin naman yun. Whereof we are all witness, therefore, Jesus being by the right hand of God. Teka muna. Kung oneness, different modes, kung siya'y nasa kanan ng Ama, nasan yung Ama? At kung one God, different modes, for there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Kanino namamagitan si Jesus right now? Hindi uubra. So again, tuloy natin yung basa dito. Therefore, Jesus being by the right hand of God, exalted and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He hath shed forth this which ye now see and hear. So here, again, in the very language at in the very basic reading ng mga salita ng mga apostol, hindi uubra ang modalism, hindi uubra ang oneness theology. Hindi to different modes, kundi malinaw na distinct persons. And then, procession. Hindi to procession na parada, sila nakikita natin sa kalsada, kundi meaning the Holy Spirit proceeding or coming from or being sent by. Okay? Ang banal na Espiritu ay galing o sinusugo o sinugo ng Ama at ng Anak. John 14:26, the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So the Father is sending the Holy Spirit in the name of the Son. Next, John 15:26, as we have read earlier, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me. So the Son is sending the Holy Spirit from or in the name of the Father. So muli, makikita natin ang katotohanan. There is equality, there is distinction, but there is also procession, sinugo ng Ama at sinugo ng Anak ang banal na Espiritu. And I believe dito tayo matatapos. Yes. So narito ang katotohanan. Through the Holy Spirit that is given by the Father and sent by the Son to us and indwells us is the Godhead present with every true believer. Narito ang isang siguro sa modernong expression, malinaw sa salita ng Diyos na nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Sa isang mananampalataya, nakatahan ng banal na Espiritu at ang sabi ng sarang, nakikita natin na nakatahan sa atin ang kabuuan ng kadyusan sa pamamagitan ng banal na Espiritu nakatahan sa isang tunay na mananampalataya. So yes, we are the temple of the living God. So, yes, pag sinabing nakatahan sa atin ng Diyos, tama. Nakatahan sa atin si Kristo, opo. Nakatahan sa atin ng banal na Espiritu, yes. And the triune God indwells the believer through the Holy Spirit, who is indwelling every true believer of Christ. Meron pa tayo sanang susunod, pero I deemed it na magiging masyadong abrupt pag pinutol natin. So, medyo maigsi yung lesson natin ngayong umaga. So with that, let me open the floor. Meron po bang may tanong? Baka sa atin hong comment section, baka meron hong may katanungan. Pakita niyo lang ho, nag-open tayo ng mic para maririnig din ng mga kapatiran natin online yung question. Magandang umaga po, Brother Paul. Morning po.
Tayo po'y sumasampalataya at naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay umiral kasabay ng pag-iral ng ating Panginoon Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang pag-iral po ba ng banal na Espiritu ay ganun din? Opo. With hindi ko maalala eksaktong verse that merong nagsasabi that the Spirit is an eternal Spirit. At bilang isang Diyos ay sa katangian niya, siya ay eternal at walang hanggan. By the very definition, kung hindi siya eternal, then hindi siya lalapat sa definition ng Biblia na Diyos. At dinescribe ang banal na Espiritu as eternal Spirit. So, yes, siya ay umiiral, walang hanggan. Wala siyang simula. Kung ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Therefore, ang Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu ay walang simula at walang wakas. Yes, magkakaiba sila ng gawain, particularly in our salvation. Pero hindi ibig sabihin na isang madalas ho na pagkakamali ng iba ay yung sinabi ng Diyos na this day I have begotten you, yes, pertaining sa anak, ay parang nun lang nagsimula si Jesus. No, hindi ho. Hindi isang Diyos tapos parang inalis niya lang yung 1/3 and then ikaw na si Jesus. Hindi ganun. The three distinct persons of the Trinity exist from eternity past. So to answer shortly, yes, siya po ay eternal, walang hanggan, walang pasimula, walang wakas. Subukan ko lang hanap. Baka meron pa ho. Huwag hong mahiya. Kung meron hong malabo, kung merong maaaring kahit sa mga nakaraan ho nating pag-aaral, Brother Paul, may clarification po. Baka may ganitong tanong din sa iba. opo. Yung pong subordination ba ng anak at saka Holy Spirit ay eternal ba yung subordination nila? Kasi may mga nagsasabi sa katulad halimbawa ng verse 15:28 ng Corinthians. 15:28? Si Kristo daw ay magsusubordinate at the end ng completion ng redemption sa Father, so the Father will be all in all. So paano kaya yung mas magandang respond natin if ever mag-come up yung mga ganong questions sa atin? May assignment ho ako na thank you ho, very good and very important question. At lalo na kung kayo ho ay nagta-traffic in theology, nag-aaral, nagbabasa, nakikinig, meron kayong mga may encounter na ganito, at sa ngayon kailangan ko pa hong pag-aralan yon. So may assignment ako na yes, merong doctrine na eternal subordination within the Trinity. So coming soon yung hong sagot. Thank you po dun sa tanong. By the way, yun hong text na sinasabi ko kanina, Hebrews 9:14, ang sabi, how much more shall the blood of Christ who through the eternal Spirit offered himself without spot to God. So again, the Spirit is described as eternal, meaning walang wakas, walang simula, walang wakas. So thank you po doon sa tanong Brother Totoy, thank you po sa tanong Brother Jem, at Lord willing, in the coming nating mga pag-aaral ay matatalakay po natin yun. Meron po ba? Or Daryl? Morning po. Ano po yung kumbaga relevance sa buhay ng isang Kristiyano na or importance sa buhay nating mga Kristiyano na tama yung pananaw natin sa Trinity. Kasi 'di ba, pwede kasing mga lalo kung kumbaga pragmatic, kumbaga pwedeng yung application mo naman ng buhay mo yung yung pagbabasihan eh. So either three modes or tritheism ang pananaw mo or Trinitarian kung application mo naman ng buhay mo maayos. So would there be a difference
sa ating Christian life na tama yung ating pananaw sa Trinity. Okay, thank you very much. Ano ho, narinig yung tanong. Ano ngayon, Brother Paul? Meron pang ang mga oneness theology, tritheism na baka mas matindi pa sa pamumuhay natin, mas mabait, mas masusunurin sa atin. Well, anong epekto nito? Anong isang practical? Let me point one. Isa sa mga paunahing gawain ng Kristiyano ay sambahin ang Panginoon. And they that worship God must worship Him in spirit and in truth. And to worship a non-Trinitarian God is to worship a false God. Now, nire-recognize natin in the progress of revelation, maaaring sa Old Testament hindi ganun ka-revealed. Hindi ibig sabihin na ang Diyos sa lumang tipan ay isa lamang at one person at then pagdating sa bagong tipan nga ay parang naghiwa-hiwalay siya. No. Kundi mas na-reveal lang siya ng ganun, mas na-reveal lang itong katotohanan ito sa bagong tipan. And it will affect our worship sa Panginoon. Because if we are worshiping the wrong God and we have the wrong idea about God, we will literally worship a different God than the God of the Bible. And then, kagaya ho nung nasabi ho natin kanina, yung katotohanan na nakatahan ang ikatlong persona ng Trinidad sa atin bilang mga mananampalataya, you will have a very difficult way of understanding many passages sa Bible na kung saan we have read some na malinaw na may distinction ng Ama, ang Anak sa banal na Espiritu. So unang tatamaan as far as baka meron pang gustong magdagdag ay yung ating pagsamba sa Panginoon, yung pagkilala natin sa tunay na Diyos. Because on the final analysis, kung tritheism or modalism, then you are not worshiping the God of the Scripture, which is hinihayag bilang a Trinitarian God. One God in three persons. Co-equal, co-eternal. Baka meron hong gusto magdagdag doon, baka meron naiisip, pero Paul, dito maka-apekto rito. At pwede naman ho tayo mag-benefit. Ano po ba? Or question. Ayun, Virgil. Sa comment po, wala naman. Magandang umaga po sa lahat. Tanong ko lang po yung tungkol sa Banal na Espiritu, kung paano nandun sa Old Testament ay sa mga new believers ng Acts. Kailangan ba natin yung mga speaking tongues pag tayo para patunayan na nasa sa atin yung Banal na Espiritu? Dahil sila, gano'n ang nangyari sa kanila. Sa ngayon ba, pwede mangyari sa atin yun? Okay, thank you very much. Within evangelical Christianity, merong two general camps. Merong tinatawag na cessationism, that is, itong mga Pentecostal gifts na tinatawag ay nag-cease na. And then meron din naman na mga continuous na naniniwala na ito ay maaari pa rin mangyari. That is, pwede pa rin mangyari ang speaking in tongues, pwede pa rin mangyari ang mga miracle workings, pwede pa rin mangyari ang prophesyings. Then yung question ni Brother Junjun, madadaan natin yan sa mga susunod na pag-aaral natin when it comes to the gifts of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit, particularly sa atin hong mga mananampalataya. But I personally and JCBC as a whole, and again, let us be convinced in this individually, ay tumatangan sa cessationism. Itong merong mga gifts na kung saan ang sabi sa 1 Corinthians, pwede natin buksan sa 1 Corinthians, merong mga tinatawag na sign gifts na kung saan ito ay mga sign na kinakailangan nung time na yon because the book of Acts is a transition na bagong-bago ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo at meron siya mga opisyal na mga apostol na mga tagapaghayag ng katotohanan. There are apostolic gifts which are sign gifts
na ginagamit ng Panginoon. Ano ba yung sinabi kong verse? 1 Corinthians. For some reason, wala sa 13. Yes, sorry. 1 Corinthians chapter 13. Simulan ho natin sa verse 8. 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So, meron nung sinabi dito na there will be some of the sign gifts. Yung ilang mga sign gifts will cease, it will vanish away when that which is perfect is come. At as far as we understand that which is perfect, again, these are all revelatory gifts, revelatory sign gifts, at yung darating is a perfect revelation. And as far as I understand that verse, that perfect revelation, complete revelation, as far as para sa atin is the Word of God. So nung dumating na ang salita ng Diyos, ito na yung revelasyon ng Panginoon para sa atin, those things have ceased, those things are done away. Hindi natin kailangan ng mga apostol as revelation bearers because we have the complete revelation. Wala nang purpose yung mga sign gifts na iyon. So, that's how I understand. Yun yung sa ngayon. At kagaya nga sabi ko sa inyo, mayroong mga Kristiyano. Just to give you an example, si Wayne Grudem, a very good theologian. I would commend 98% ng laman ng kanyang systematic theology book, or maybe 95 to 98% ng laman ng kanyang kalakapal na systematic theology book. But he is a continuist. Naniniwala pa rin siya na pwede pa rin mangyari ito. And isa sa mga panganib ay yung madaming mga nagkiklaim ng mga so-called sign gifts na ito, speaking in tongues, at kung ano-ano pa, ay madalas hindi lumalapat sa paraan na sinasabi ng Biblia. Sa Acts chapter 2, they spoke different languages. Pag nanood ho kayo ngayon ng mga nagkiklaim ng mga nag-speaking in tongues, si Timmy ginagawa yun. Subukan nyo hong manood. Ganon talaga, literally. Mukhang naglalaro lang sila. Again, hindi yun yung speaking in tongues na nasa Biblia. So, to answer that question, pupuntahan po natin yan na mas may detalye. No, hindi na ho yun para sa atin ngayon because they have ceased because we have the complete revelation ng Panginoon in the inscripturated word sa salita ho ng Diyos sa Biblia. So siguro doon ho natin isara yung atin hong Sunday school ngayong umaga. And thank you ho. And I would like to encourage more those questions dahil yun ay nakakatulong, I hope, sa inyo. And then nakakatulong din ho sa akin na talagang kailangan na mag-aral pa, maghanda pa, tayo ho ay patuloy na sama-sama na lumalago. Huwag nyo sanang isipin na si Brother Paul alam niya lahat. No. Pero patuloy tayong lalago pa sa mga pagkaalam ng katotohanan ng Panginoon. With that, tayo ho ay magsara sa isang panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na basihan namin ng iyong katotohanan. Lord, as we study your word, help us, guide us, teach us. At nawa, O Diyos, ay patuloy na kami ho ay lumalim sa pagkakilala sa iyo. Kagaya ng aming nakita, ang katotohanan na merong iisang Diyos at tatlong persona sa iyong salita ang kinilala at tinawag at may katangian ng pagka-Diyos. Matulungan mo nawa kami na magyumukod sa katotohanan ito at kililanin ka sa iyong kalalagayan. Lord, salamat po ay nakita namin, O Diyos, na ang banal na Espiritu ay hindi mababa, hindi maliit. At anong dakilang pribilehiyo na meron sa amin.
nakatahan sa amin ng Santo Espiritu. Lord, nawa ito'y lalo magtulak sa amin sa kabanalan, sa kaseryosohan ng pamumuhay bilang Kristiyano. At Lord, amin din pong hinihiling kung meron man naririto na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasampalataya sa Ebanghelyo. O nawa, Panginoon, magdalang habag ka po. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang magbukas ng kanyang mga mata at makita niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Salamat pong muli, gabayan mo kami, maging sa pagpapatuloy pa ng aming gawain ngayong umaga. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So dadako ho tayo sa ating, maaga tayo natapos, 15-minute break. Maintain natin yung ating physical distancing, suot natin yung ating mga face mask, at yung hindi pa ho nakapagtala doon sa ating log notebook, please ay tala ho for contact tracing purposes. God bless po, break time po tayo. More of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, let me learn. More of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus in His word, holding communion with my Lord, hearing His voice in every line, making each